Morning mga kapatid, good morning, isang magandang umaga. Tapos na tayong ma-unload, ano? Nandito tayo sa Mississauga, Ontario. Dito yung company sa likod ko kung saan na-unload ako, no? At merong problema kasi yung brake chamber ko, no? Yung brake chamber ng trailer ko is may leak, no? Malakas na yung leak niya. Pero pwede pa tong i-drive. Kaya lang, syempre, kailangan alagaan ko yung lisensya ko kasi kapag na-pull over ako at may problema ang kahit anong brake ng trailer or ng tractor, ako ang responsable, no? Matitikitan ako, matitikitan ng company, out of service ako. Malaking dagok yon sa aking lisensya na kailangan kong ingatan dahil yan ang aking kinabubuhay. So I decided na magpark na lang dito, maghintay ng roadside service para palitan nila yung brake chamber ko. Pinapipicturean nila sa akin yung brake chamber. Tara, samahan nyo ako, picturean ko para i-send doon sa gagawa. Tingnan dito sa harapan. Yan, ito. Picture natin para so yan ang may problema ito, sumisingaw yung diaphragm niyan na nag-hold ng spring, may singaw na. Remember, ang mga brake chamber natin is may spring yan, ano, para i-hold yung mga brake pad na dumikit sa brake, sa drum brake, ano. So ang nag-hold dyan sa spring na yan is yung hangin. Kaya air brake ang mga tractor trailer, no? Ngayon, ang nagsisil dyan para lalagyan ng hangin, may rubber yan sa ibabaw na may diaphragm. Tapos pupunuin ng hangin nyo, itutulak yung spring para mag-disengage yung preno, no? So pag may singaw yung diaphragm, hindi mag-hold yung spring, aangat na ganyan, mag-activate yung preno, no? Kaya kailangan magawa yan. Darating na raw yung gagawa in 30 minutes. Pero punta muna tayo dun sa loob. So iwanan lang natin yung truck natin dyan. I-send ko na yung yung picture dun sa sa mekaniko para makasure lang daw sila na ang dadalhin nilang brake chamber is yung tamang brake chamber, ano. So yan, i-send ko na. So ito yung company. I think hindi sila mahigpit dito, no, kasi nag-subscribe nga sa akin yung si Chris, ano. So ito si Colin, yung isang yan yung truck natin, di ba? So ito si Colin na kasamaan namin Canadian, ano. Siya na yung susunod. So dyan ako pumasok kanina, yan sa door na yan. Dyan ako nag-back up. Nandyan yung isang kasama natin, si Recto. Ayan, nag-unload siya doon sa loob, no? And here is Colin. Colin, say hi to the camera. I'm doing some video for my blog. I have a YouTube channel. Oh, nice. This is Colin. Hi. I'll go inside. You're next, eh? Oh, Yeah. So, yan. Punta tayo dito kung tingnan natin kung pwede tayong mag-video dito ng konti. Yan. Gusto tayo natin. Hey Chris. One of our best boss here, huh? This is Chris Recto. Lower class? Yeah, you're using a tabo. Yeah. But they're using a So, yan ang company nila dito sa loob, ano. Hindi naman bawal dito kasi hindi naman ako pinagbawalan, no. Itong nagpo-forklift
Ano rin to, may nililigaw ang Pilipina. Say hi to the camera. So yan, mga ano natin, mga kasamaan dito kami nag-deliver. Ano, mabait sila dito. Marami kaming dinideliver na ganyan, ano. So maraming order. So okay na okay. Shout out to your Chris, shout out to your wife. You'll be on YouTube on my next upload. Hello. I miss you. All right. So, okay sila dito. Nangangabay sila dito. So, yun, mga kapatid, ano. So, ito yung company, no. Wala namang pangalan. So, okay lang. At least ano, nakapag-video tayo sa loob, ano. Masarap kapag ka yung mga pinagdi-deliveran mo ganito, no, merong connection sa iyo bilang isang Pilipino. Masarap sa pakiramdam, ano. Kahit sila is Canadian, nakakapagsalita sila ng Tagalog, alam nila yung mga pagkain natin, ano, adobo, sinigang, ganyan. And kino-compliment nila yung mga kababayan natin, especially yung wife niya, no, na napakaalaga daw sa kanya, ano. Since na dumating yung wife niya, meron nagluluto, nag-aasikaso sa kanya. So napakaswerte niya dahil Pilipina ang napangasawa niya, no. So yun lamang mga kapatid, ano. Hihintayin natin yung mag-aayos sa ating trailer ito sa brake chamber natin bago tayo makabiyahe uli at pumunta dun sa next load natin. So kita-kita tayo maya-maya lang pag nandito na yung gagawa. So mga kapatid, no, nandito na yung ano, gumagawa. Napalitan niya na yata kaagad eh. Ang bilis lang eh. No? Ay, hindi pa. Ayan, sa ilalim siya. It's going like this. Say hi to the camera. It's on the other side. Yeah. How long you've been doing this, brother? Work How long? Yeah, the work. 2 years. 2 years? Oh, okay. So it's the diaphragm that's the problem, right? Brake cam. Hmm. Okay. So yan mga kapatid, ano, inaayos niya na yung ano, yung ating brake chamber, ano. Indian yung gumagawa, ano. Halos yung mga mekaniko ditong iba is ano, Indian national, ano. So napakaganda ng sikat ng araw. Sakto lang na wala pang tayong load, ano, kasi ginagawa pa yung brake chamber natin. Buti na nga lang talaga at hindi nangyari yan habang nasa daan ako, no. Kasi isipin nyo mga kapatid, ano, yung mga gulong na yan, kung nag-lock yung gulong na yan at nagdadrive ako, hindi ko kaagad mararamdaman yan na nag-lock na yan, no. Maaring gugulong pa ng gugulong uli ang gulong, no, hanggang sa ang mangyayari dyan is mag-iinit kasi naka-activate yung preno niya, di ba? Dahil nag-activate yung spring. So pag hindi ko naramdaman na nag-activate yung isang preno niya, no, yung isang gulong na yon, and the rest is gumagana, mabigat ako, and then may momentum ako na umaandar, so iikot pa rin yon, ano, iikot pa rin yon hanggang sa masunog na, no, masunog na yung gulong, yung mag-apoy na yan, yung trailer. Nangyari na yan sa mga ibang kasamahan namin na nasunugan ng trailer kasi nga pag hindi mo napansin, no, ng isang gulong mo is nag-lock at naka-engage siya, no, or sabihin na nating hindi pa siya nag-lock, no, totally, kasi nasusuportahan pa nung hangin, so medyo dumidikit lang siya ng konti, so mag-iinit na mag-iinit yan hanggang sa umapoy na, no, at masunog.
So mabuti na lang talaga at hindi ganun na nangyari, or else mas malaking problema kapag ka nasa US pa ako, no? So hintayin lang natin tumatapos, then after nyan hintayin natin yung reload info, pipick up tayo ng pabalik ng Winnipeg, no? Ayan, mapit na matapos. Ayun, kinakabit na ni brother. Mahirap din ang mechanic, no? Kailangan malakas ang katawan mo, hindi basta-bastang trabaho yan, no? But then yung isang kasama natin, yun, nandun pa siya, yun, nandun pa, yun, nandun. At yung isa, si Colin, nasa loob na siya. So tatlo na kaming waiting dito ng load, no? Mamaya, so tatlo na kami, yun siya. Magandang sikat ng araw, yun, matatapos na yun. And then hopefully meron na tayong reload para makalis na tayo dito. So kita-kita tayo mamaya sa ating pick up location, kung saan man yan ang ibibigay sa atin ng dispatch. Magkita-kita tayo doon, mga kapatid. Isang magandang umaga. Good afternoon, mga brother. Load check tayo, no, bago tayo magpatuloy ng biyahe natin. Pabalik na tayo ng Winnipeg. Itong load na to, pick up natin sa yard namin dyan sa Almer. So maglo-load check lang tayo at maghihigpit tayo ng mga straps natin, to make sure na hindi gagalaw ang mga load na to, kasi minsan hindi mahigpit ang pagkaka stock. Yan, mahigpit ito. Ramdam ko matigas eh. Yan, titigas. Tiwala ako dito. Yung first few straps na yan, pag matitigas yan, malupit ang nag-strap niyan. So hindi na natin i-check yan. Yung mga gulong na lang natin ang i-check natin. Matigas ang mga strap. So ayan, oh, parang bato, oh. Ang nag-strap nito, tinatalunan niya yung sniper bar. So nandito na tayo sa Barrie, Ontario, no? Nakatravel na ako simula sa yard hanggang dito ng mga 350 kilometers. Meron pa tayong 7.5 hours na natitira. So tignan natin kung saan tayo mag-stop mamayang gabi, no? Umaga tayo mag-stop or magpupush through tayo hanggang hanggang ewan ko kung kaya hindi kaya na ng Cochrane to. So 7.5 hours na lang. So tumawag sa atin ang isang subscriber natin sa channel natin. Nakakatuwa, no? Kasi kahit papano, kahit maliit pa lang itong channel, kahit papano alam ko na meron akong nabibigyan ng impormasyon, no? And kahit papano meron akong nai-inspire na mga kabrad natin, na nagnanais na tahakin ng landas ng pagiging isang truck driver. Shout out sa iyo kay Brad Adonis Del Rosario, no? Bale nandito siya sa Canada as open work permit, I think spousal open work permit siya kasi yung wife niya is student dito, no? International student sa Canada. So meron siyang open work permit at naisipan niya na kumuha ng truck driver's license
yeah, nakakuha siya, nakapasa siya. Take exit 96B. And on the ngayon, right to Dunlop Street isa na West. siyang ganap na truck driver. Bale, nagtitraining siya ngayon, ano? Nagtitraining siya. And then after ng dalawang pasok niya ng US, pagbalik niya rito, bibigyan na siya ng sarili niyang truck, ano? At para mag-solo na siya, no? Solo driver. So nakakatuwa lang na meron tayong na tutulungan na bigyan ng impormasyon, ano? And then of course ma-inspire natin yung mga nagbabalak, no, na mga kapatid natin na maging isang truck driver dito, nandito man sa Canada or nandiyan sa Pilipinas o saan man panig ng mundo, no? Kasi kung kaya nila, kaya ko, kaya nyo rin, ano? Ang importante lang is meron ka talagang goal na gusto mong maabot. Walang imposible, no? Kakayanin at kakayanin. Kaya good luck sa'yo, Brad Adonis, ano? Hopefully one day magkita tayo sa kalsada. Welcome to the club, welcome to the trucking world, ano? Alam ko sa umpisa mag-a-adjust ka, pero soon, once na naka-adjust ka na, solo ka na nagdadrive, mas magiging magaang na at madali para sa'yo. Sa una talagang mag-struggle ka, no? Wala naman bagay na nakuha natin ng madali lang. Lahat yan pinaghihirapan natin, ano? Ang maano ko lang is aralin mo ang proseso, no, diyan sa company nyo, lalong-lalo na sa kumpanya nyo, no. Learn as much as you can, ano. Habang kasama mo yung nagtitrain sa'yo, tanungin mo na lahat ng kailangan mong malaman. And lagi mo lang iisipin na ang kaligtasan mo, no, safety mo, safety ng mga ibang tao na gumagamit ng kalsada. At huwag mong kakalimutan, Brad Adonis, dapat palaging mata sa kalsada, kamay sa manibela, okay? Hayaan mo yung cellphone, wag kang magte-text, iwasan mo yan kasi once na nasimulan mo yan at sa tingin mo na nakakaya mong mag-text habang nagdadrive, no, magiging habit mo na yan. From time to time, pag importante, pwede naman pero as much as possible, iwasan mo, no, yung nagte-text, no, habang nagmamaneho. So, muli, congrats sa'yo, good luck sa bagong journey mo, at see you soon sa kalsada. Good morning mga kapatid, mga brother. Isang maulang umaga. Current location natin sa Walmart dito sa Liskeard, Ontario. Heading west, pabalik ng Winnipeg. Exact time is 6:20 AM ng umaga. Weather condition, rainy. Ayan, o. Mapapansin nyo mga kapatid. Umuulan. Ang sama ng umaga. Kasi we don't know kung may frozen road dyan, ano? Mga black ice sa daan, ano? Kasi imbis na snow, ulan. Pero mas maganda naman yan basta wala lang black ice na madadaanan, ano? Overnight kasi for sure baka nag-frozen yan, no? So meron pa tayong 1,850 kilometers away sa yard namin. So matutulog pa tayo ng isang araw sa daan mamaya along the way dyan sa ano. Pero hindi ako naniniwalang 182 I don't know. Parang oo, mali ito. I don't think na 182.
Pero yeah, mga ano na lang to siguro. Kasi 800 plus 500, 1.2, mga 1.6 ganun. Mali lang itong nandito. Hindi pa siya nag-update. But anyways, yun ang current condition ngayon dito, situation sa ating biyahe. Tuloy-tuloy lang ang biyahe natin, ano. Samahan nyo ako sa pagbaybay pabalik ng Winnipeg, mga kapatid. Isang magandang umaga. So yan, start na tayo mga kapatid. Of course, nakapagdasal na tayo, no? Importante yan, mga kapatid, ano? Natin kakalimutan tumawag sa taas sa bawat araw ng biyahe natin. Kasi hindi natin kaya ng tayo lang. Kailangan meron tayong gabay sa araw-araw, ano? So dito ako nag-stop sa Walmart. Yung Walmart yan, bukas na yan, sigurado yung Walmart. Alas 6 pasado na eh. Ayun, marami palang tumabi sa akin. Akala ko isa lang. Nating medyo mag-ingat dito ng ano kasi hindi naman snow, mas okay naman ang ulan para sa akin, ano. Mas okay ang ulan kaysa sa snow. Marami pa tayong fuel, so walang problema sa fuel. Pag nalampasan naman ng ano, ang Flying J dyan sa Kapos Casey, tinignan ko kanina yung weather network, ano, okay na. So dito lang sa banda rito yung may ganitong umuulan. Actually ang naka-forecast is weather, snow, no? Pero dahil 0 degrees lang, hindi siya bumabagsak sa snow. Ulan na, no? Tubig na. Pero hindi natin along the way dyan, hindi natin alam kung 0 degrees nga lang. Pwedeng negative din, ano? Sa dadaanan natin. Hindi pa nagliliwanag, 6:30 na, mga 7, ayan, medyo liliwanag na yung kapaligiran. Mas safe na mag-drive, ano. Kagabi nag-ano na ako nag-stop na ako dyan. Meron pa akong driving hours na 3 hours kagabi. Kaso sobrang dilim na, tapos pagod na yung mata ko. Napapansin ko kasi kapag medyo pagod na yung mata ko, no, parang hirap na siyang hirap na siyang pagka na may nakasalubong akong sasakyan, nasisilaw na ako masyado. So pagka ganun na at medyo parang may buhangin na yung mata ko, hindi na pwede. Ibig sabihin malapit na akong antukin nun. And pagod na yung mata. So ngayon yung iba, pag may kasalubong ako ngayon, hindi ako nasisilaw masyado, no? Hindi ako nasisilaw, yan, parang yan, may kasalubong ako ngayon, hindi ako masyado nasisilaw. Pero kagabi, no,
or pagpagod na ako, yung ganun pa lang, silaw na ako. Parang hindi ko na makita yung side ko. So isang ano ko yan, no? Hudyat sa akin na kailangan ko nang mag-rest, kailangan ko nang gumilid. Hindi ko na pinipilit pagka ganun na yung ano, yung nararamdaman ko, no? So bilang isang driver, dapat sensitive tayo sa mga reaction na nangyayari sa ating katawan, ano? So for sure din yan, pagpagod ka na, pati yung judgment mo, no? Yung computation sa utak mo is medyo bumabagal din. Kaya nga kailangan na talagang titigil kapag ka ganun ang nararamdaman mo na, ano. Tuloy-tuloy lang ang biyahe natin, ano. Bukas pa tayo makakarating sa Winnipeg. Kita-kita tayo mamaya dyan sa Flying J. Kakain tayo, maliligo and everything. So mga kapatid, dahil kagabi nagkaroon ng snowstorm, ano, may road closure daw pero dito mayroong gumilid dito na truck na isa, oh. Hindi natin alam kung anong nangyari dito, gumilid lang ba to o ano. May biro nyo, March na, no, ganito pa yung ano. Ba't gumilid to? Anong problema nito? Problema nito. Gumilid siya dyan, aksidente. May trouble ba? Delikado ka dyan, brother. Ba't ka dyan tumigil? So mga kapatid, ano, tignan nyo itong sitwasyon dito. Kung kahapon ang ganda-ganda ng daan, ano, ngayon ganito na ang itsura ngayon dito. Dahil nag-snowstorm dito kagabi, no, sa daan na to, no, ganito na ang sitwasyon, no. Ang nakakapagtaka, alam naman ng mga kahit sino, alam, ako nga truck driver, alam ko na mag-snowstorm, dapat yung mga flow truck nila, pinalis na nila itong ano, di ba? Itong kalsada. Ano nangyari? Ba't walang nag-plow ng ano dito, ng snow, ano? Ayun, walang nag-plow ng snow. Walang nag-plow ng snow dito, oh. Hindi nyo makita yung kalsada. Pambihira, ano? Only in Canada, mga kapatid, ang ganito. Yan, hindi mo na makita kung asan daan dyan, oh. Ibang klase talaga tong mga ano, no? Dapat to, nilinis na nila, di ba? Nag-deploy na sila ng maraming ano. Kung magkaltas sila ng tax, napakataas. Pero serbisyo nila, oh. Tignan nyo naman yan. Tapos, pag may na-aksidente rito, isasarado nila kalsada. Tsaka sila lalabas. Lalabas na sila pag mayroon ng tumawag na ditch na truck o nagbanggaan ng mga sasakyan, tsaka sila lalabas ngayon. Isasarado nila kalsada, tsaka nila lilinisin. Matindi. Matindi.
Only in Canada to mga kapatid, ano. Sa US, pagbagsak ng snow, nandiyan na kaagad ang mga plow truck nila, lilinisin yan. Tapos itong nasa likod ko, iniilaw-ilawan ako. Eh gusto niya mag-overtake siya, hindi ako magmamabilis. Immortal na naman to na Indiano, sigurado yung nasa likod ko. Iniilawan niya ako kanina, manigas ka dyan. Hindi ako magpapabilis dito. Ganitong hindi mo alam kung nasaan yung daan. Konting mali mo dito, diretso ka sa ditch. Grabe oh. Ibang klase. Wala man lang naglinis ng kalsada, no? Kagabi pa yung ano na yan, yung snowstorm na yan, no? Pero wala naglinis ng kalsada. Ganyan kagagaling sila. Nakaka-disappoint lang, ano? Na ganito yung kalsada na dinadaanan mo, no? Kaya maraming na-aksidente. Yung kunting mali mo dito, pag dumulas ka na dito, magja-jackknife ka na dito pag nadulas ka. Ayan, ang lakas ng hangin, no? Binuksan ko yung mga bintana ko kasi nga yung defrost ko naka full blast kasi nga nagyayelo yung ano ko eh, yung wiper. Kaya naka full blast yung defrost ko para matunaw yung yelo sa ano, wiper kasi hindi nga na ma-wipe eh. Pero tinignan ko kanina dun sa ano, no, sa weather network na mapa, hanggang ano lang to, pagkalampas ng Kapos Casing, tinawag ko rin dun sa ano, sa road ano info, highway condition. After Kapos Casing dry na daw eh. Dry and bare road ang sinasabi dun sa ano. So dito lang yan talaga. Kasi ito yung sakop talaga ng dinaanan ng snowstorm kagabi. Dito lang tayo sa gitna para sure ball tayo, no? Na ano. So mga kapatid, ano, yung mga pupunta rito sa Canada, ito, na magta-truck driver, ito yung kakaharapin nyo kapag winter time. Kahit pa-spring na, no, lahat ng kalsadang dinaanan ko dun sa Toronto, malinis. As in, walang snow. Talagang kalsada na. Tapos, biglang along the way, dahil 2,000 plus kilometers yung dadaanan mo, pauwi ng Winnipeg, ano, along the way, meron kang madadaanan ng mga ganito na biglaan na sobrang pangit ng daan, ano. Ayun, makikita nyo dito parang dinaanan na to ng ano, ng snow truck, ano, inalis na nila pero natabunan uli. Sana dito 24/7 na, no?
round the clock na nung kagabi pa yung mga snowplow pabalik-balik na sila dito para linisin ito, no? Hindi eh. Kasi major highway ito eh. Highway 11. How much more kaya sa ano, no? Sa Highway 17. Yung tabi ng lake. Mas malupit doon kasi may mga packet doon. Hindi ka na makakakit sa ganyan pagka hindi ka nakabuelo. Naka-ano ko eh, naka jake brake ako pero level 1 lang, no? Pagka ganyan ng speed, pwede yan. Walang problema ang jake brake dyan, level 1. Takbo ko 60 lang eh. Diba? Nakakatulong yan para hindi ka na nagpe-preno-preno pa. Pagka bitaw mo ng silinyador, activate yung level 1 na jake brake, mabagal ka lang naman, hindi ka i-slide niya. Wag lang level 3. Sinong ine-expect ko, ano na, maganda na yung daan, ano? Pero itong kinalabasan niya. Yung ano, immortal sa likod ko, iniilawan ako niyan kanina, yung 50 yung takbo ko. Aba, kung gusto niya overtake, kaya niya, di ba? Gusto niya magmabilis ako, may kalukuhan din, no? Ito, pataas ito mga kapatid. Kailangan bumelo tayo ng konti kasi baka hindi tayo makaakyat. Hindi pa naman nagre-register na dumudulas ang gulong ko, no? Pero mahirap. Ayan, meron nakatigil doon sa harapan ko na isa. Ayan, ayan, oh. Ayan, nako, meron na nangyari dito. Ayan, stop na to eh. Meron na nangyari dito. Masama nito, nasa paakyat ako. Baka mag-slide lang ang gulong ko dito. So wala na mga kapatid, wala na. Stop na tayo dito. So ano yun natin tong ano natin, ano, wiper natin. Ayan o, stop na. Meron ng ano dyan, dumulas, sigurado. Kasi pababa na yan eh. So meron ng dumulas dyan, for sure. So yan mga kapatid, ano, haba na rito ng pila oh. So yung area na yan, may pababa, pataas dyan. So yan na oh, haba na nung ano, nung pila oh. So magtatagal dito for sure. Spring na pero meron pa ring ano, road closure. Tapos may snowstorm kasi kagabi, no? Kaya ganyan na nangyari. So linisin lang natin yung ano sa likod, yung ano natin, kasi sigurado yan ano na, napuno na ng snow, no? Para pag nag-go na, may visible pa rin tayo sa likod.
Okay pa naman eh, malinis pa. Hindi pa na ano. Hindi pa masyado na ano. Kasi mga ano pa lang naman eh, 40 to 50 kilometers pa lang yung nadaanan na ganito na. No, buti ito nalinis na tong side na to. So itong buhay truck driver, pag may road closure, kailangan mong hintayin. So magtatagal ito. Guys, ayos na lang tayo ng gamit, magsasaing at kakain. Yun lang muna ang update dito mga kapatid.